Alright, so next is nandito na tayo sa BOQ list. So what is the purpose of BOQ list? BOQ list is dito naman ina-upload yung mga item na na-upload according doon sa project. Kasi dito sa construction is meron silang tinatawag na bidding na kung saan yung mga items doon na bibilihin nila sa project na yon is already na-ibid na. Kumbaga may mga items na kailangan bilihin na na-set na. Okay? So ngayon, here may kita natin ito yung listahan ng mga project na in-encode natin sa project list. Ngayon, para makita natin or ma-encode natin or ma-upload natin yung mga BOQ items, click lang natin yung view button according sa project. So example here, the Baguio. So here, click view. Ngayon, to encode, here, select lang kung anong category, item number, or sa BOQ reference number, word description, quantity, currency, unit measure, like pieces, ASIM, set, or lot, materials unit, kung magkano siya per piece, and yung labor unit. And then submit, and then mapupunta na siya dito sa baba. Okay? Next naman is, halimbawa, need natin siyang kumbaga, halimbawa, maraming item, sobrang dami. So, meron tayong tinatawag na upload na lang. So, ito yung pinakamadali. So, paano siya gawin? So, meron siyang tinatawag na format. So, here, ito yung format niya. So, kung titignan natin yung pattern, yung format, here, So, category items, here, item number. Nakita natin, item number, word description or items, name, quantity here, currency, unit measure, yung haba or pieces, gano'n, etc. Materials unit, kung magkano siya per piece, and labor unit. So, yan, gano'n per piece. And then, to upload, click nyo lang ito, choose file, and then choose the project name, like example kanina, 18996. Click lang yung open. Pagka-click yung open, upload CSV, and automatic, magkakaroon siya ng list dito. Okay, so hindi lang natin siya ginawa dahil ito ay nasa production na. So hindi natin pwede siyang mag-edit or mag-add ng mga informations. Okay, so ganun lang siya.